Pero ngayon, umiling ako, umiti ng bahagya, tama siyang mahal ako, pero iniisip ng kanyang pamilya na hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Hindi ko pa nasasabi ang aking tunay na pagkatao, pumayag na siyang magpakasal sa iba. Sa kanyang pananaw, pagkatapos ng kasal, marahil gusto niya akong gawing kabit. Agad na nagalit ang mga kapatid nang marinig ang salitang ito, ano? Kabit? Para sa nag-iisang anak ng bilyonaryo na maging kabit. Talagang nababaliw na ang pamilya Liwayway Ina. Sige, sige, kung malaman niyang tahimik kang umalis sa bahay, at alam niyang tunay mong pagkatao, tiyak na magsisisi siya ng labis. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Liwayway Ina at bughaw hahangin mula sa pinto. Nang marinig ang kanilang mga salita, nagkunot ang noo, anong tunay na pagkatao? Nang makita silang pumasok, may isang kaibigan na nagbabalak sanang magsalita ay agad kong pinigilan. Tumingin ako sa dalawang pumasok, malamig ang tono, bakit kayo nandito? Nang marinig ang tanong ko, hindi maiiwasan ni Liwayway Ina na maging medyo nahihiya, umiwas ang kanyang tingin, may kooperasyon ang dalawang pamilya kaya't nagkita kami para pag-usapan. Nang marinig ang sagot niya, napatawa ako sa loob. Alam ko na ang kooperasyon ng mga tao. Kooperasyon sa kasal, hindi ba? Dahil kailangan pag-usapan ang kooperasyon, hindi umupo si Liwayway Ina at bughaw hahangin kasama namin kundi pumili ng ibang mesa sa tabi, sapat na pwesto para makita ko ang kanilang pagiging malapit. Matapos kumain, naghiwa-hiwalay na ang grupo namin. Iminungkahi ni Liwayway Ina na ihatid kami ni bughaw hahangin pauwi. Marahil pagkatapos ng karanasan sa pag-aagawan sa pasaherong upuan noong nakaraan, sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng karanasan si Liwayway Ina, agad niyang kinuha ang pinalawig na Rolls-Royce ng pamilya, may driver pa, kaya tiyak na walang pag-aagawan sa pasaherong upuan. Dahan-dahan ang sasakyan papunta sa bahay ng mga bughaw, maayos ang daan. Walang nakakaalam na mangyayari ang aksidente sa pagkakataong ito. Isang truck na nawalan ng kontrol ang biglang sumugod mula sa kabilang direksyon. Ang driver ay reflexively na nagmanipula ng manibela, pero narinig lang ang isang malakas na tunog, hindi na naiwasan ang banggaan ng dalawang sasakyan. Nang mabasag ang bintana, dahil sa inertya ay nahulog ako sa kabilang bahagi. Sakto namang nakita ko si Liwayway Ina, hindi lang niya pinabayaan si bughaw hahangin na masaktan, abala pa siyang nagpapakalma sa kanyang emosyon. Unti-unting nagiging malabo ang aking kamalayan. Bigla kong naisip ang aksidente sa sasakyan na binanggit ng mga kaibigan. Noong iyon, ika-4 na taon na kami magkasama, ang nararamdaman ko para sa kanya ay nananatiling masidhi. Sa isang kanto na katulad nito, isang truck na bumabagtas ng mabilis. Nasa bahagi ako kung saan tumama ang truck. Sa isang iglap, napagtanto niyang hindi na niya maiiwasan, kaya't pinilit niyang iwasan ang bangga sa pamamagitan ng pagliko ng sasakyan upang ang bahagi niya ay nakaharap sa pagtama. Ang harapan ng truck ay sumadsad at siya ay naipit sa upuan ng driver. Niya ay nakaharap sa pagtama. Ang harapan ng truck ay sumadsad at siya ay naipit sa upuan ng driver. Ang mga bumbero at doktor ay nagtrabaho ng matagal bago nila siya nailabas mula sa sasakyan. Halos mamatay siya noong araw na iyon, ngunit sa kabila ng panganib, ang unang sinabi niya nang magising siya ay ang pag-alala sa aking kalagayan. Ngayon, isang aksidente sa sasakyan na naman, ang tanging kaibahan ay ang taong instinctively niyang pinoprotektahan ay hindi na ako. Ang likod ng Rolls-Royce ay nasira ng labis na hindi mo kayang tumingin ng diretsyo. Hanggang sa bumaba ang lahat mula sa sasakyan, si Liwayway Ina ay abala pa ring nagpapalakas ng loob kay bughaw hahangin, at sa wakas ay napansin niya akong tahimik na niyayakap ang sugat na dumudugo sa aking templo. Sa kabutihang palad, hindi malala ang aking sugat. Pagdating sa ospital at matapos ang bandaging, wala nang malalaking problema, ngunit dahil sa sugat sa ulo, pinayuhan pa rin ako ng doktor na manatili sa ospital para sa obserbasyon ng 2 araw. Si Liwayway Ina ay may kaunting pagsisisi habang tinitingnan ang bandage sa aking ulo. Laming hato, pasensya na, noong mga panahong iyon, naisip ko lang na magkakaroon kami ng pakikipagtulungan kay bughaw hahangin. Kailangan naming dumalo ng magkasama kaya't hindi dapat masaktan ang mukha niya. Kaya't pinrotektahan ko siya. Kung ikaw ay magagalit sa akin, sisigawan ako,
tatanggapin ko, basta't huwag mo lang akong baliwalain, okay? Ang kanyang tono ng paghingi ng tawad ay labis na taos puso, at tila may katwiran kung hindi ko lang naaalala na ang kanilang kasal ay gaganapin sa loob ng wala pang kalahating buwan. Yumuko ako at walang sinabi. Patuloy pa rin si Liwayway Ina sa paghingi ng tawad, walang tigil na nagsasabi ng pasensya na. Bigla, tila naisip niya ang isang bagay, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Ilang araw na lang, kaarawan mo na, gusto kong bigyan ka ng regalo ng maaga, okay lang ba? Anong gusto mong regalo sa kaarawan, bibilhin ko para sa'yo. Sa wakas, itinataas ko ang aking mga mata at tinitigan siya, ang aking mga mata ay nananatiling walang emosyon. Sige, bumili ka sa akin ng tiket ng eroplano papuntang Igidene sa 3 araw. Bakit ka pupunta sa Igidene? Medyo nagulat siya ngunit mabilis din siyang nagbigay ng sagot, gusto mo bang maglakbay? Hindi ko na ipinaliwanag, tumango na lang ako. Si Liwayway Ina ay hindi na nagtanong pa, sa harap ko ay binuksan ang kanyang telepono at bumili ng tiket ng eroplano papuntang Igidene. Matapos niyang bilhin, sinabi niya, sa mga panahong ito, abala ako at walang oras na makasama ka. Pumunta ka na sa Igidene at kapag may oras na ako, susunod ako sa iyo. Ang tiket ng eroplano na ito ay medyo maliit na regalo sa kaarawan. Pagdating ng panahon, maghahanda ako ng malaking sorpresa para sa iyo. Umiling ako at bahagyang ngumiti, hindi ito maliit sa lahat, dahil ang tiket na ito ay daan pauwi ko. Liwayway Ina, salamat sa iyong regalo. Salamat sa iyong pagdala sa akin pauwi. Sa loob ng 2 araw sa ospital, si Liwayway Ina ay tila bumalik sa panahon ng aming bagong pag-ibig, maingat na inaalagaan ako, ngunit ang magandang tanawin ay hindi nagtagal, ang kanyang pag-aalaga ay natapos sa araw ng aking paglabas. Una niyang sinabi na may kailangan sa kumpanya, kaya't may driver na maghahatid sa akin pauwi. Pagkatapos, nakatanggap ako ng isang nakakaprovokang mensahe mula kay Bughaw Hahangin. Pasensya na, si Liwayway Ina at ako ay malapit ng ikasal. Ngayon, kailangan niyang sumama sa akin pauwi sa aming lumang bahay para kumain, kaya't mukhang wala siyang oras para sunduin ka sa paglabas mo. Wala akong pakialam sa mensaheng ito, tahimik akong umuwi at sinimulang ayusin ang aking mga bagahe. Sa araw ng aking pag-alis, maaga akong bumangon. 7 oras bago ang aking paglipad, isa-isa kong binuhat ang mga maleta palabas ng pinto, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo ko si Liwayway Ina na bumabalik. Nang makita ang mga maleta na nakatambak sa harap ng villa, nagulat siya at biglang umusbong ang isang pakiramdam ng pangamba sa kanyang puso. Anong nangyari? Akala ko ba ay pupunta ka lang sa Igidene para maglibang? Mukha akong kalmado. Tila talagang handa lang akong umalis para maglakbay, ngunit ang aking paliwanag ay hindi pa rin nakapagpasaya sa kanya. Hindi ba't 1 o 2 araw lang ang pupuntahan? Kailangan bang magdala ng maraming bagahe? Bahagya akong ngumiti, magdadala lang ako ng ilang damit, gusto kong kumuha ng maraming litrato. Ngunit dati, hindi ka naman mahilig sa pagkuha ng litrato. Sa mga pagkakataong naglakbay tayo ng magkasama, hindi ka kailanman nagdala ng ganitong karaming gamit. Ang pangamba ay kumalat mula sa kanyang puso patungo sa buong katawan, na nagpasimula sa kanya na buksan ang aking maleta upang tingnan kung totoo ang sinasabi ko. Nang siya ay handang kumilos, isang nagmamadaling tunog ng telepono ang pumutol sa kanyang isip. Ito ay tawag mula kay Bughaw Hahangin. Pagkatapos makinig sa tawag, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya. Si Liwayway Ina ay tahimik na naghintay ng ilang sandali, ngunit sa huli ay umalis pa rin siya sa harap ng pinto. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang ipaalala sa akin muli, laming hato, huwag masyadong magtagal. Kapag nag-book ka na ng tiket pa uwi, ipaalam mo sa akin, susunduin kita. Hindi ako sumagot dahil alam kong hindi na ako babalik. Ang pagkikita na ito ay talagang pamamaalam. 5 oras bago ang paglipad, pinalitan ko ang password ng pangunahing pinto mula sa aking kaarawan patungo sa kaarawan ni Bughaw Hahangin. Pagkatapos, naglagay ako ng isang piraso ng papel na may tala sa pinto. Sa anumang kaso, ito ay magiging tahanan ni Ginoong Bughaw, kaya mas makatuwiran na ang password ay nakabase sa kanyang kaarawan. 3 oras bago ang paglipad,
Hinanap ko ang lahat ng mga litrato naming magkasama ni Liwayway Ina sa villa, isa-isa kong itinapon ang mga ito sa apoy. Niyayakap ko siya, naghalikan kami sa ilalim ng mga paputok, paulit-ulit na sinasabi na siya ay akin. Siya ay naghayag ng kanyang pag-ibig sa akin sa ilalim ng paglubog ng araw sa ilog Tinhe, nangako na mamahalin ako habang buhay. Siya ang nagprotekta sa akin sa isang aksidente sa sasakyan na nagdulot ng 3 sugat. Ang kanyang social media ay puno ng mga larawan namin. Magkasama kaming dumaan sa tagsibol, naglakad sa tag-init, tinanggap ang taglagas, at naghanap ng taglamig. Ngayon, habang unti-unting nauubos ang mga alaala, kami rin ay ganap na nagwakas. 2 oras bago ang paglipad, tumunog ang aking telepono. Nang buksan ko ito, isang video ang ipinadala ni Bughaw Hahangin. Ang video ay tila kinukunan sa isang salusalo ng pamilya, kasama ang mga kaibigan ni Liwayway Ina, mga kapatid ni Bughaw Hahangin, at mga magulang ng 2 panig. Nagsisigawan sila, halikan na, halika. Isang tao ang nagsabi, Ate Liwayway Ina, ilang araw na lang at ikakasal na kayo, ano pa ang ikinahihiya? Sa mga sigaw, si Bughaw Hahangin ay namumula, pinipikit ang kanyang mga mata at lumapit sa kanya. Ang mga sigaw ng lahat ay lalong lumakas at nagiging mas mapilit. Si Liwayway Ina ay nakatitig lamang sa taong nasa harap niya at sa huli ay pinikit ang kanyang mga mata at siya ay humalik pabalik. Ang video ay patuloy na umuulit. Sa ika-7 ulit, dumating ang mensahe mula kay Bughaw Hahangin, Ginoong Laminghato, napanood mo na ba? Ako na ang manugang na kinilala ng pamilya ni Liwayway. Ang pamilya mo ay mahirap, paano ka mapapansin ng pamilya ni Liwayway? Sa ganitong kalagayan, kahit ang isang pulubi ay tila mas angkop. Anong silbi ng pagmamahal ni Liwayway Ina sa'yo? Unti-unti nang nababasag ang kanyang depensa sa akin. Sa tingin mo, gaano pa katagal bago kami matutulog? Hindi ko sinagot ang mensahe niya, tahimik kong iniprint ang lahat ng mga nakakaprovokang mensahe na ipinadala niya sa mga nakaraang araw at inayos ito sa isang tumpok sa walang laman na sala. 1 oras bago ang paglipad, nag-iwan ako ng huling mensahe sa tumpok ng mga nakaprint na papel, Liwayway Ina, congratulations sa iyong kasal. Tapos na tayo. Pagkatapos, hinila ko ang maleta palabas ng villa, sumakay ng taxi patungo sa paliparan. Liwayway Ina, mula ngayon, babalik na ako bilang anak ng mayamang tao, wala nang kaugnayan sa iyo. Sa Denny Airport, nang hilahin ko ang maleta palabas ng paliparan, isang Bugatti na halatang mahal ang naghihintay sa labas. Nang makita akong lumabas, agad na binuksan ng lalaki sa labas ng sasakyan ang pinto para sa akin. Young Master, pakiakyat sa sasakyan. Ang mga bagahe ay inilagay sa sasakyan. Umupo ako sa loob ng sasakyan at natural na nakipag-usap sa lalaki sa driver's seat. Tiyo Ginoong Laminghato, bakit ka nandito para sunduin ako? Nasaan ang driver natin? Si Tiyo Laminghato ay ngumiti, ang mga kunot sa kanyang mga mata ay nagbigay sa kanya ng mas mapayapang anyo. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar at sumabay sa daloy ng trapiko. Ang boses niya ay narinig, Young Master, matagal na kayong hindi umuwi. Narinig kong babalik ka ngayon, kaya't nag-volunteer akong dumaan para sunduin ka. Mukhang namimiss mo na ako. Ngumiti ako, may bahagyang pang-aasar sa aking mga mata. Agad na huminto ang sasakyan sa harap ng villa ng pamilya Ginoong Laminghato. Pagbaba ng sasakyan, diretsong pumasok ako sa villa. Nang buksan ko ang pinto, may isang grupo ng mga katulong na nakatayo at naghihi. Nang makita akong pumasok, sabay-sabay silang nagbigay galang, maligayang pagbalik, Young Master. Medyo naguluhan ako. Si Tio D ay nagdala ng maleta, at agad na tinanggap ito ng mga katulong at dinala sa itaas. Nakita ang aking naguguluhang mukha, si Tio D ay tumawa ng malakas. Mahalaga sa mga may-ari ang seremonya, nang malaman nilang uwi ka, nag-training sila buong gabi para sa pagtanggap. Tumango ako. Kahit na ang tanawin na ito ay labis na magarbo, hindi ako nagsalita upang masira ang saya at diretsong pumunta sa sala. Totoo nga, ang sala ay puno ng tao. Naroroon ang aking mga magulang ko kasama ang aking tiyuhin at tiya, lahat sila ay naroroon. Lumapit ako at bumati sa bawat isa at umupo sa tabi ng aking mga magu. Nakita ang kanilang mga nag-aalagang mukha,
ang aking pinapanatiling kalmado ay biglang naglaho, at sa aking puso ay umusbong ang isang damdaming hindi maipaliwanag. Mula pagkabata, ako ay pinalad ng lahat ng matatanda sa bahay, hindi kailanman nakaranas ng anumang paghihirap. Hanggang sa nagpasya akong itago ang aking pagkatao upang sanayin ang aking sarili, pumunta sa Haiti Dene at makilala si Liwayway Ina. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko sa kanya ang isang tapat na puso. Noon, talagang nais kong makasama siya habang buhay at naniniwala akong balang araw kami ay magiging tanging isa sa isa't isa. Ngunit sa kasamaang palad, sa huli, ako ay naging lihim na kasintahan niya nang hindi ko alam. Isang tapat na puso ay sa huli ay para lamang sa mga aso. Napansin ng aking ina ang aking pagkabigo, hinaplos ang aking balikat, nangyari na ang mga bagay, hayaan mo na itong lumipas. Ang hindi natin kinatatakutan ay ang paggawa ng pagkakamali, sa anumang kaso, magsisimula tayong muli. Wala tayong kakulangan sa kakayahang magpatawad sa mga pagkakamali. Sa mga salitang nagpapalakas ng loob mula sa aking mga magulang ko, ang aking pakiramdam ay unti-unting humupa. Nakita ito ng iba, agad silang nagbago ng paksa, inilabas ang mga regalo na inihanda nila mula sa dati. Sa puntong ito, napagtanto ko na ang mga sinabi ng aking ina sa nakaraang tawag ay hindi labis na pinalalaki, kundi tila medyo mapagpakumbaba. Ang mga sertipiko ng pagmamay-ari ng bahay ay nakatambak, at sa ibabaw nito ay isang hanay ng mga susi. Ang pinakakapansin-pansin ay ang relo na may mga diamante na nakalagay sa gitna, gawa sa ginto at diamante. Ang bawat diamante ay malaki, naglalabas ng pambihirang at mahalagang anyo. Ngunit tila hindi pa rin sila nasiyahan, patuloy na pinupuno ang mesa sa harap ko na parang iyon lang ang makapagpapasaya sa kanila. Sa tamang pagkakataon na ako ay magpapaalam na walang kailangan, biglang bumangga ang aking tiya sa mesa, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Laming hato, kakahiwalay mo lang, di ba? Sakto lang, mayroon akong kaibigan, ang kanyang anak na babae ay bagong balik mula sa ibang bansa. Nag-aalala ang kaibigan ko na hindi makahanap ng kasintahan ang kanyang anak na babae sa mahabang panahon. Bakit hindi kayo magkita, para lang makilala? Napahinto ako, agad na umalis ng kamay na nagsasabing hindi ko kailangan, ngunit hindi nakinig ang tiya. Agad na kinuha ang kanyang telepono at ibinigay sa akin ang isang contact number. Ang batang iyon ay nakilala ko bago siya umalis sa ibang bansa, napakaganda. Kahit na walang kapalaran, hindi masama kung maging magkaibigan. Sa kabutihan ng aking tiya, sa wakas ay pumayag ako sa mungkahi. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang buksan ko ang aking contact list, natagpuan kong mayroon na akong numerong iyon sa listahan ng mga kaibigan. Nag-click ako upang tingnan. Walang anumang tala, ang larawan ng profile ay isang waning muon sa purong itim na background. Nagulat ako, sinubukan kong alalahanin, ngunit hindi ko pa rin matandaan kung kailan ko nakilala ang taong ito. Sa anumang kaso, lahat ng sagot ay lilitaw kapag nagkita kami. Habang naghahanda ako para sa aking blind date, si Liwayway Ina ay sa wakas nakauwi. Dahan-dahan nang bumababa ang gabi, hindi nagbukas ng ilaw ang villa. Nagulat siya at tumingin pataas, sa puntong ito ay nakita niya ang piraso ng papel na nakadikit sa pinto. Sa anumang kaso, ito na ang bahay ni Ginoong Bughaw, kaya mas makatuwiran na ang password ay ang kanyang kaarawan. Bahay ni Ginoong Bughaw. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway Ina. Posible bang may alam siya? Pero nakilala lang sila ni Bughaw hahangin isang beses. Ang iba pang tao ay hindi rin makakapagsabi sa kanya tungkol dito. Paano niya malalaman na ako ay ikakasal kay Bughaw hahangin? Agad na bumukas ang pinto ng villa, nagbukas ang ilaw, at ang villa ay nagningning. Sa puntong ito, bigla niyang naisip na 2 araw na ang nakalipas ay umalis ako sa Iidene. Napakabihira kong umalis ng matagal mula sa kanya, kadalasang nasa bahay ako naghihintay sa kanyang pagbabalik. Posible bang totoo ang kanyang mga hinala? Pero pagkatapos ng ilang sandali, itinaboy niya ang pag-isip na ito. Marahil dahil sa mga nakaraang araw ay masyado akong kaunti ang oras na inilaan para sa kanya, kaya nag-isip siya ng mga bagay-bagay at aksidenteng nahulaan ang relasyon ko kay Bughaw hahangin. Sa pag-isip na ito, pinunasan niya ang kanyang noo at naglakad patungo sa sala.
Mukhang kailangan kong tawagan siya upang tanungin kung kailan siya uwi para makipag-usap ng maayos sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa sala, hindi pa siya nakakapindot sa telepono, ang kanyang tingin ay nahatak ng isang bagay sa mesa ng sala. Agad siyang umupo sa sofa, kinuha ang stack ng papel na hindi niya alam kung ano, at may kaunting inaasahan sa kanyang puso. Ang sulok ng kanyang bibig ay umusbong ng isang mahina, ngunit mabilis na ngiti, ngunit agad na siya'y nanlumo nang makita ang nilalaman ng papel. Ang unang pahina ay may isang linya ng sulat kamay, wala ng iba. Agad na nakilala ni Liwayway Ina na ito ay sulat ko. Kung hindi mo ito babasahin ng mabuti, akalaing maganda lang ang pagkakasulat. Ngunit ang mga salitang isinulat ko ay parang isang malakas na suntok sa kanyang puso. Liwayway Ina, congratulations sa iyong kasal. Tapos na tayo. Parang narinig niya ang tunog ng kanyang sariling tainga, ang kanyang isipan ay walang laman, paulit-ulit na binabasa ito, sa wakas ay nakumpirma niyang hindi siya nagkakamali. Talagang nakasulat na congratulations sa iyong kasal. Tapos na tayo. Paano siya hindi kakailanganin? Ang kanyang kamay ay kusang lumipat sa unang pahina, pinunit ito, pinagsama-sama at itinapon ito sa malayo. Sa pamamagitan ng kilos na ito, lumitaw ang nilalaman ng pangalawang pahina, isang screenshot ng chat na nakaprint. Mula nang maging magkaibigan, hindi ko na sinave ang pangalan kaya tanging ang profile picture at nickname ng taong iyon ang nakita ni Liwayway Ina. Mga larawan nila na nagtatangkang magsuot ng wedding dress. Mga larawan nila na namimili ng mga diamond rings, mga larawan nila na nagtingin ng venue para sa kasal. At ang video na yon, ginamit ko ang isang frame na tumigil sa isang pinaka-representative na sandali sa buong video, ito rin ang frame na gusto kong makita niya. Sila ni Bughaw Hahangin ay naghalikan sa harap ng kanilang mga pamilya at isang grupo ng mga kaibigan. Ang tensyon sa isipan ni Liwayway Ina ay biglang naputol, ang takot na hindi maipahayag ay umusbong sa kanyang puso. Ang kanyang mukha ay namutla ngunit ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong ng hindi pwede. Tumayo siya, tumakbo patungo sa kwarto sa itaas, ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig. Nang umakyat siya sa hagdang bato, hindi siya nag-inat at nadulas, bumagsak siya mula sa hagdang bato. Ang sakit ay tumulong sa kanya na makabawi ng kaunting katinuan. Sa itaas, ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig. Nang umakyat siya sa hagdang bato, hindi siya nag-inat at nadulas, bumagsak siya mula sa hagdang bato. Ang sakit ay tumulong sa kanya na makabawi ng kaunting katinuan. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at sumandal sa railing ng hagdang bato at tumayo muli, naglalakad na may kaunting panghihina pataas. Sa pagkakataong ito, marahil dahil sa mas mabagal na paglalakad, wala nang nangyaring aksidente, matagumpay siyang nakabalik sa kwarto. Sa isang sulyap, napansin niyang ang mga gamit sa kwarto ay kanya na lamang. Lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa ako ay nawala ng walang bakas. Kahit ang frame ng larawan na dati nilang pinagsamahan sa bedside table, ngayon ang larawan sa loob ay nawala na rin, naiwan na lamang ang walang laman na frame, nakatayo pa rin sa dati nitong pwesto. Parang may naisip si Liwayway Ina, ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag ng takot. Hinila niya ang aparador at binuksan ang drawer, pagkatapos kunin ang kanyang mga gamit, ang mga puwang na iyon ay walang laman. Ang kwarto, banyo, opisina, hinanap niya ang lahat ng sulok ng villa, lahat ng posibleng lugar na maaaring naglalaman ng mga bagay na may kaugnayan sa amin, ngunit wala nang natagpuang kahit isang bagay na may kaugnayan sa ako. Naalala niya ang mga nakaraang panahon, bigla akong nagsabi na gusto kong maglinis ng bahay, at itapon ang lahat ng mga bagay na magkasama namin. Ngayon, sa wakas ay naintindihan niya ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Napakamasakit na hindi siya nag-iwan ng kahit anong alaala. Ang pagkabahala sa kanyang puso ay tila naging katotohanan, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Sa kanyang isipan ay tanging ang ideya na dapat akong hanapin upang tanungin ng malinaw. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya nang siya ay magising, nakabalik na siya sa sala. Sa telepono ay narinig ang mahabang tunog ng busy tone. Nagising ako mula sa aking tulog, at hindi ko makita kung sino ang tumatawag kaya't direktang sumagot. Ang boses ko ay may kaunting pagkalito dahil hindi pa ako ganap nagising. Sino ito?
Laming hato, ako ito. Siya ay magising, nakabalik na siya sa sala. Sa telepono ay narinig ang mahabang tunog ng bisiton. Nagising ako mula sa aking tulog, at hindi ko makita kung sino ang tumatawag kaya't direktang sumagot. Ang boses ko ay may kaunting pagkalito dahil hindi pa ako ganap na gising. Sino ito? Laming hato, ako ito. Nahihirapan siyang nagsalita, natatakot na baka isara ko ang tawag dahil akalain ito ay isang abala. Nasaan ka? Gusto kitang makita, pati na rin ang mga larawan nating dalawa. Sa sandaling binanggit niya ito, ang aking kamalayan ay ganap ng nagising. Nakita ko ang telepono at malinaw na nakita ang mga salitang liwayway ina sa screen na pabuntong hininga ako. Mali ang kalkulasyon, nakalimutan kong i-block ang kanyang contact. Habang ako'y tahimik, si liwayway ina sa kabilang linya ay patuloy na tinatawag ang aking pangalan ng ilang beses. Sa aking puso, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis. Liwayway, malapit ka ng ikasal kaya kailangan mong panatilihin ang distansya at iwasan ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Ang mga larawan na yon, kapag nakita ito ni Bughaw hahangin, tiyak na hindi siya magiging masaya, kaya't sinunog ko na ang lahat. Tungkol sa pagkikita, sa tingin ko ay hindi na ito kinakailangan. Ikakasal ka na sa iba, bakit mo pa kailangan makipagkita sa iyong ex-boyfriend? Nang marinig niya ang sinabi ko, na lahat ng mga larawan ay sinunog na, parang may pumutok na sugat sa puso ni Liwayway ina. Ang mas nakakasakit para sa kanya ay ang aking matigas na pagtanggi na makipagkita. Laming hato, hindi ko pa sinang-ayunan ang paghihiwalay. Hindi ito gaya ng iniisip mo sa pagitan ko at ni Bughaw hahangin, ang tunay na mahal ko ay ikaw lamang, paano mo ako basta-basta iiwan ng ganito? Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, narinig ko pa ang kanyang tinig na nahirapang humikbi, na naging dahilan upang ako'y manahimik sa isang sandali. Napakabihira kong makita siyang umiiyak. Sa loob ng 5 taon, maliban sa pagkakataong ito, isang beses ko lamang siyang nakita na umiyak. Iyon ay noong nagkaroon kami ng aksidente sa sasakyan noong taong iyon. Maliwanag na siya ang mas malubhang nasaktan. Ngunit nang magising siya at makita ang mga sugat na hindi maiiwasan sa aking katawan, siya'y umiyak ng tahimik. Sa mga sandaling iyon ay hindi na siya nagpakita ng kanyang matatag na anyo sa mundo ng negosyo. Kung sakaling may isang kasosyo mula sa Liwayway ina group na hindi sinasadyang dumaan at makita ang kanyang anyo, tiyak na sila'y magugulat. Ito na ang pangalawang pagkakataon. Hindi ko kailanman pinawalang bisa ang pagmamahal ni Liwayway ina para sa akin noon. Ngunit dahil nakita ko kung paano siya nagmahal sa akin, nang siya ay pumayag na pakasalan si Bughaw hahangin sa ilalim ng pressure ng kanyang pamilya, agad kong naisip na ang kanyang puso ay nagsimula ng lumihis. Marahil mahal pa rin niya ako, ngunit hindi na ako lamang ang kanyang mahal. Kaya't pagkatapos niyang pag-isipan, ako ang magiging unang taong iwan niya. Kahit na siya ay nagpasya na itago ako bilang isang lihim na kasintahan o sa hinaharap sa aksidente, siya ay instinctively na nagligtas kay Bughaw hahangin muna, ang taong kanyang pinapahalagahan ay hindi na ako. Kaya't sa pagkakataong ito, kahit na narinig ko ang kanyang tinig na nahirapan, narinig ang kanyang kalungkutan, wala na akong naramdaman na kahit anong alon sa aking puso. Liwayway ina, tayo ay naghiwalay lamang. Ang paghihiwalay ay hindi nangangailangan ng pagsang-ayon ng parehong panig. At kung pag-uusapan ang tungkol sa pag-abandona, hindi ba't ikaw ang unang nag-abandona sa ating relasyon? Ngayon ay sinasabi mong ako ang nag-abandona sa iyo. Sa puntong ito, sana ay maunawaan mo na tayo ay naghiwalay na, sana ay huwag mo nang buluhin ang aking buhay. Sa bawat salitang sinabi ko, ang puso ni Liwayway ina ay muling sumakit. Kumilos siya ng kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Laming hato. Nang tawagin niya ang aking pangalan, ang telepono ay nagbigay ng tunog ng busy tone, nagpapahiwatig na natapos na ang tawag. Siya'y nagulat at nag-isip na tatawag muli, ngunit natuklasan niyang hindi na siya makatawag. Na-block na siya. Laming hato. Nang tawagin niya ang aking pangalan, ang telepono ay nagbigay ng tunog ng busy tone, nagpapahiwatig na natapos na ang tawag.
Siya'y nagulat at nag-isip na tatawag muli, ngunit natuklasan niyang hindi na siya makatawag. Na-block na siya. Sinubukan ni Liwayway Ina ang iba't ibang paraan ng pakikipag-ugnayan, ngunit natuklasan na lahat ng mensaheng ipinadala ay may isang pulang tandang pananong. Siya'y nalumbay at naupo sa sofa, ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa mga dokumentong iyon. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa mga dokumento, ang kalungkutan at galit ay umusbong. Itinulak niya ang mga papel mula sa mesa. Lahat ng ito ay dahil kay Bughaw Hahangin. Kung hindi siya ang nagbunyag ng bagay na ito sa harap ni Ginoong Laminghato, paano siya biglang umalis ng ganito? Ang huling piraso ng papel na nahulog sa kanyang harapan ay ang huling pagyayabang na ipinadala ni Bughaw Hahangin sa akin. Ano kung mahal ka niya? Ngayon, nahalikan na niya ako, sa tingin mo, gaano pa katagal bago kami matulog? Ang kanyang mga mata ay bumagsak, nakatitig sa mga salitang iyon. Pagkatapos ng mahabang panahon, bigla siyang umiti ng pilyo, ang mga mata na dati tila patay na tubig ay biglang nagliwanag ng isang madilim na liwanag. Bughaw Hahangin, sinabi ko na sa iyo, ang mahal ko ay si Laminghato lamang. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na guluhin si Laminghato? Kung gayon, kung gusto mong magpakasal, bibigyan kita ng isang malaking regalo. Wala akong kaalaman sa mga iniisip ni Liwayway Ina. Tanging malamig kong inilagay ang numerong nakasave na may pangalang Liwayway Ina sa listahan ng mga harang, kasama na ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan niya. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono. Nakatulog ako at sa gabing iyon, natulog ako ng napakamaayos dahil bukas ang araw na pupunta ako sa kumpanya upang tanggapin ang posisyon bilang C na inilipat dito. Nagising ako ng maaga. Sigurado akong kayang-kaya kong manatili sa posisyong ito. Ngunit kahit sa unang araw ng aking panunungkulan, hindi ko papayagang maging paksa ako ng mga chismis. Ang Nidenili Group ay isang negosyo ng pamilya ng mga C, na may higit sa 100 taong kasaysayan at malawak na saklaw ng negosyo. Ang balita tungkol sa paglipat ng isang batang C na gwapo sa Nidenili Group ay kumalat na sa buong mundo ng negosyo bago ako umupo sa posisyon. Noong panahong iyon, si Liwayway Ina ay kasama ang kanyang mga kaibigan na umiinom upang magpakasaya sa pinakamalaking club sa Haitideni. Narinig ko na si Ginoong Laminghato, nang malaman niyang ikakasal na siya sa iba, ay nagalit at nakipaghiwalay kay Liwayway Ina. Tama, marami na akong nakitang mga gwapong lalaki na umaasa sa kanilang mga kasintahan tulad niya. Dati, hindi ba't gusto niyang kumapit sa iyo? Ngayon, nang gumuho ang kanyang mga pangarap, normal lang na hindi niya ito matanggap. Sa huli, baka maawa ka sa kanya at makipag-ayos ulit. Klang! Ang tunog ng basag na salamin ay umuugong at ang mga piraso nito ay nagkalat, na nagdulot ng kaunting katahimikan sa maingay na espasyo. Bigla, ang malamig at puno ng yelo na boses niya ay umabot sa mga tainga. Sapat na ba ang inyong sinasabi?